naririnig ko ang paulit-ulit na tunog ng aking palakol habang tumatama ito sa pader. Sa bawat ayon ko, mas bumibigat ang aking paghinga hanggang sa wakas, may lumabas na asul na likido mula sa mga bitik. Ink, isang pambihirang kayamanan. Dali-dali ko itong sinalo sa bote habang nakangiti. Lumingon ako kay Nero, ang maliit at maitim kong kaibigan, at pinasalamatan siya sa paggabay sa akin dito. Sa isip ko, ito na ang tiket ko para matanggap sa Pioneering Corps. Paglabas ko sa liwanag, natano ko ang sentro ng lungsod na kumikinang sa iba't ibang kulay. Naroon ang mga colorist, tinitingala bilang mga bayani. Inggit at paghanga ang naramdaman ko, pero alam kong may misyon ako. Pumunta ako sa testing site ng C-Rank Pioneering Corps, umaasang ang dala kong ink ay sapat na patunay ng aking halaga. Ngunit bago pa ako makatapak sa loob, marahas akong itinaboy ng mga gwardya. Isang lalaking may pulang buhok ang humarap sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nagliliyab sa apoy. Tinawag niya akong colorless. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang suntok. Sabi niya, ang mga tulad ko ay wala ng puwang sa mundo ng mga bayani. Muntik na akong tamaan ng kanyang apoy, at sa gitna ng tawanan nila, iniwan ko ang lugar na taglay ang pait ng diskriminasyon. Bumalik ako sa workshop ni Mari, na gaya ko ay wala ring kulay. Siya lang ang nakakaalam ng tunay kong galing. Habang binibili niya ang dala kong ink, ipinaalala niya sa akin na nakakabalik ako mula sa Blacklands ng buhay, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Iniabot niya sa akin ang isang papel, ang application para sa Dawn Pioneering Corps, isang S-rank unit. Kinabahan ako, S-rank, ako, pero sabi ni Mari, abilidad ang tinitingnan nila, hindi ang kulay ng balat o kapangyarihan. Hawak ang papel, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Habang naglalakad ako sa isang madilim na eskinita, biglang naniga si Nero sa bulsa ko. Ramdam niya ang panganib. Bago pa ako makalingon, isang malakas na pagsabog ang tumama sa likod ko. Tumilapon ako at binalot ng dilim ang paningin ko. Nagising akong nanghihina sa gilid ng isang ink waste kit, isang balon ng lason. Nakita ko ang isang lalaking may berdeng buhok na hawak ang nakakulong na si Nero. Ninanakaw nila ang kay sa isa kong pamilya para ibenta sa black market. Umakyat ang galit sa buong katawan ko. Isang kakaibang itim na enerhiya ang lumabas sa kamay ko, pero bago ko pa ito maunawaan, itinulak nila ako sa loob ng hukay. Habang lumulubog ako sa malapot at itim na likido, naririnig ko ang iyak ni Nero. Dito na ba matatapos ang lahat? Isang boses ang umalingaw sa isip ko. Malamig at makapangyarihan. Hahayaan mo na lang ba ito? Kunin mo ang iyong tunay na kulay. Bigla akong napadpad sa isang puting kawalan. May aninong nakatayo sa harap ko. Sa sandaling iyon, hindi na takot ang naramdaman ko kundi determinasyon. Kailangan kong iligtas si Nero. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko. Sumabog ang ink pit. Sa isang iglap, naglaho ang lason at naramdaman ko ang daloy ng purong kadiliman sa aking mga ugat. Mula sa hukay, bumangon ako, hindi na bilang isang mahinang bata, kundi bilang isang anyo ng dilim na kayang lumunin ng sinumang hamarang sa akin. Nakita ko ang takot sa mga mata ng mga lalaki habang lumalabas ang dambuhalang itim na mga kamay mula sa aking anino. Ngayon, malalaman nila kung ano ang kayang gawin ng isang colorless. Selyado na ang buong paligid, wala nang natira kundi mga durog na bato at alikabok. Nakasandal ako sa isang matalas na tipak ng bato, habang humihingal at pilit na kumakalma. Rinig ko ang malalabo pang boses ng mga awtoridad sa malapit. Isang lalaki ang pilit na sumisigaw sa isang opisyal, isinusumpa niyang nakakita siya ng isang maliit na kamay na kasing laki ng sabata na sumulpat mula sa lupa at nagpabagsak sa buong distrito sa isang iglap. Hindi siya nagsisinungaling. Ako ang nakaranas niyon. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga colorist, mga pioneer na nagtataglay ng kapangyarihang matagal ko ng kinakainggitan. Isang lalaking nakapula at isang babaeng nakabughaw ang naglalakad sa gitna ng mga guho na tila ba mas mataas sila sa lahat. Tiningnan nila ang mga biktima ng may pandidiri, na parabang mga basura lang ang mga ito dahil sa pagiging B-rank at pagkakaroon ng masamang reputasyon. Wala silang pakialam sa mga buhay na nawala, ang tanging habol nila ay ang malaking nilalang na naiulat na lumitaw sa lungsod. Sinimulan nilang suriin ang isang bakas ng itim na tinta sa lupa, ang aking tinta. Ngunit maling lugar ang tinitingnan nila. Wala na ako roon. Naglakbay ang isip ko pabalik sa kung paano ako humantong sa ganitong kalagayan. Napakadilim. Nagising ako sa isang mahinang kaluskos at isang pamilyar na tawag. Nero, bulong ko. Tumalon ang maliit na nilalang sa aking mga bisig. Niyakap ko siya ng mahigpit, punong-puno ng ginhawa, ngunit biglang bumalik ang mga alaala, ang tinta, ang pagbabagong anyo, at ang tuluyang pagguho ng mundo sa paligid ko. Nang inig ang buong katawan ko, sinuri ko ang aking mga kamay, mukhang normal naman, ngunit nang hawakan ko ang aking buhok, iba ang pakiramdam nito. Kulay gabi na ito, pati ang mga mata ko ay nagbago na rin. Nero, tulungan mo ako. Wala akong makita, pakiusap ko. Tumalon si Nero sa harap, umiikot na parang isang maliit na black hole.
Isang mahinang liwanag ang nagmula sa kanya, at doon ko nakita ang isang bangungot. Wala na kami sa lungsod. Nakatayo kami sa isang kagubatan ng mga baluktot at itim na puno. Ang Blacklands, isang ipinagbabawal na lugar para sa mga elit lamang, at sa hindi maipaliwanag na paraan, napunta ako sa pinakapuso nito. Kailangan nating umalis, sabi ko ng pasinghal. Naglabas ng babala si Nero bago pa man may hamampas na anino na parang isang higanting ahas. Mabilis akong umiwas gamit ang aking instinct. Mas marami pang halimaw ang papalapit, naakit sa liwanag ni Nero. Tumakbo kami ng mabilis sa pagitan ng mga puno. Bigla kong naramdaman, isang sensasyon na tila may bumubukas na black hole sa loob ng dibdib ko. Pero hindi ito masakit, sa halip, isang dambuhalang lakas ang damaloy sa aking mga ugat. Hindi ako napapagod, pakiramdam ko ay mas magaan ako, mas mabilis, hindi na tao. Isang halimaw ang sumugod mula sa kanan. Natigilan ako sandali, inihahanda ang sarili sa kamatayan, at ipinikit ang aking mga mata ng kagatin niya ng madiin ang aking braso. Crack! Idinilat ko ang aking mga mata. Ang mga ngipin ng halimaw ay nadurog sa balat ko. Tumitig ito sa akin ng may purong takot bago umungol at tumakas sa dilim. Tiningnan ko ang braso ko, wala man lang kahit isang galos. Ito ang kapangyarihan ng color. Ngunit biglang lumamig ang paligid. Sumigaw ng babala si Nero, pero huli na siya. Isang dambuhalang anino ang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno, isang cyclops. Isang high-level predator. Bago pa ako makakurap, tinamaan ako ng kamao nito, dahilan upang tumalsik ako sa hangin hanggang sa mawasak ko ang isang puno. Lumapit ang halimaw sa butas kung saan ako nakahiga. Mabaho ka ng kaunti, ungol nito, habang nakangisi sa gutom. Pero pwede na, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, kabaligtaran ang naramdaman ko. Nakamit ko na rin sa wakas ang kulay na matagal ko nang hinahabol. Itininggal ko ang aking kamao, dinarama ang madilim na enerhiyang umaalingaw-ngaw sa aking mga buto. Hindi ko na kailangang tumakbo. Tinawag ko ang kadiliman. Sumunod ito agad, binalot ang buong katawan ko hanggang sa maging isang aninong may anyo. Naging isang lalaki ako na gawa sa pulong itim. Sumugod ang halimaw, pero hindi ako gumalaw. Humakbang ako pasulong, nagbibitak ang lupa sa bawat tapak ko, at nagpakawala ng isang diretsyong suntok. Hindi lang basta namatay ang Cyclops, naglaho ito na parang abo. Ang lakas ng suntok ay bumaon sa buong kagubatan, winuwasak ang mga anino. Tumagos ang liwanag sa mga puno, at sa isang sandali, ang Blacklands ay naging isang napakagandang luntiang tanawin. Pagkatapos, biglang nawala ang kapangyarihan. Naglaho ang itim sa aking balat, at naiwan akong mapatla at manghina. Nahulog ako mula sa hangin at bumagsak sa lupa. Hindi pa matatag ang aking color, mabilis itong nauubos. Bakit ka nag-aalinlangan? Isang tinig ang bamulong sa isip ko. Nariyan lang ang iyong biktima. Kanin mo, kung hindi, ikaw ang mamamatay. Iabot mo ang iyong kamay. Lumabo ang paningin ko. Dahil sa desperasyon, iniabot ko ang aking kamay sa labi ng halimaw. Sa sandaling madikit ang aking mga daliri, nagsimulang matuno ang halimaw, ang enerhiya nito ay direktang hinigop ng aking katawan. Isang black hole ang bumukas sa hangin, nilalamon ang bawat bakas ng nilalang. Nawala ang distortion, muling nangitim ang aking buhok. Bumalik ang lakas ko, sapat lang para makaupo ako ng tuwid. Naupo ako roon sa katahimikan ng mga guho, dahan-daang humihinga. Nakaligtas ako, pero habang tinitingnan ko ang aking mga kamay na may bahid ng itim, alam kong ang dating ako ay wala na at hinding-hindi na babalik. Tumunog ang pinto habang itinutulak ko ito pabalas, at agad kong nalanghap ang pamilyar na amoy ng langis at bakal. Nakayuko si Mari sa kanyang workbench, seryosong nagdodrawing ng mga sukat. Hindi niya ako nakilala dahil sa suot kong mahabang itim na coat. Sa katunayan, bakas ang takot sa kanyang mukha. Habang papalapit ako, nakita ko ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Kumuha siya ng isang malaking screwdriver, at namumuti na ang kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak. Mukhang kainahinala ka, babala niya, nanginginig pero matalim ang boses. Huwag kang lalapit, kundi papatayin kita. Hindi ko intensyong takutin siya, pero masyadong tumagal ang katahimikan. Sumigaw ako para mabasag ang tensyon, pero lalo lang niyang itinaas ang kanyang sandata. Kumalam ka, sabi ko, habang sa wakas ay ibinababa ko ang aking hood at hinubad ang coat. Pilit akong ngumiti ng bahagya. Ako ito, Mari, si Kay. Natigilan siya, dahan-daang bumaba ang screwdriver habang sinusuri niya ang aking mukha. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng matinding pag-aalala. Anong nangyari sa hitsura mo? Sigaw niya. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang ink waste, ang paghihirap ko, at ang pagbabagong nangyari sa akin. Habang nagsasalita ako, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya takot, galit na siya. Ipinatong niya ang screwdriver at kumuha ng malaking martilyo. Hinding-hindi ko sila mapapatawad, gigil niyang sabi. Dapat lang na maduraj ang mga ulo nila. Ayos lang, Mari, mabilis kong sagot, habang pinipigilan siya.
Nakaganti na ako, napapikit siya ng mariin, at unti-unting nawala ang galit sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang martilyo na lumikha ng malakas na tunog sa sahig at humingi ng paumanhin, nadala lang daw siya ng emosyon. Nakita ko ang natitirang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinabi niyang takot na takot siya simula nang mawalan kami ng kontak, at nagpapasalamat siyang buhay pa ako. Pagkatapos, tiningnan niya ang aking buhok, ang bagong kulay na nakuha ko mula sa waste. Hindi ka pani-paniwalang nakaligtas ka sa ink waste, bulong niya, pero ang kulay na yan, madalas yang iniuugnay sa mga halimaw. Kay, baka hindi maganda ang maging tingin ng ibang tao sa iyo. Walang anuman iyon, sabi ko sa kanya. Totoo ang sinabi ko, may pagkakataon na akong maging isang colorist. Didiretso na ako sa entrance exam ng Pioneering Corps. Bamantong hininga siya, halo ng inis at pagmamalaki. Nang humiram ako ng gamit, ganoon pa rin ang tingin niya sa akin gaya ng dati kapag nangangako akong babayaran ko siya. Ituturing ko na lang itong investment para sa isang magiging colorist, sabi niya sabay hila sa kamay ko. Sumunod ka sa akin, mayroon akong gamit dito na saktong-sakto para sa iyo. Napakabigat ng hangin sa labas ng Coliseum dahil sa aura ng daan-daang aplikante. Saan man ako tumingin, may mga taong naglalabas ng kanilang mga kulay, matingkad na berde, malalim na asol, at kulay lupa. Nanatiling nakasara ang aking balabal, pakiramdam ko ay isa akong anino na gumagalaw sa gitna ng bahaghari. Naglakad ako sa gitna ng mga grupo ng kandidato, nakikinig sa kanilang mga kinakabahang kwentuhan. Nakakatense ang atmosphere dito, bulong ng isa sa malapit. Maging alerto ka lang, sagot naman ng isang lalaking may berdeng buhok. Pinag-uusapan nila ang Dawn Pioneering Corps, ang mga S-rank na alamat. Ang tinaguriang, pag-asa ng nagniningning na lungsod. Nakaramdam din ako ng kaba. Ang mga taong ito ay hindi lang basta pioneer, sila ang mga elite. Ang tunay na hamon ay ang mga kalaban, patuloy ng lalaking may berdeng buhok, sabay turo sa isang babaeng nakatayo ng mag-isa. Siya si Ellie Sayen, ang ikalawang anak ng pamilyang Sayen. Pagkatapos ay hamina ang kanyang boses. Pero ang tinitingnan ng lahat ay ang lalaking iyon. Sinundan ko ang kanyang tingin sa isang lalaking may matingkad na berdeng buhok at may ngising nakakairita. Siya si Gale, ang Gale Sword. Sabi sa mga balibalita, isa siyang henyo pero malupit. Tinitingnan niya ang ibang kandidato na parang mga insekto lang. Nang mapansin niya si Ellie Sayen, lumawak ang ngisi niya, na tila nakahanap na siya ng larwang sulit paglaruan. Umutong ang mga speaker, at tumahimik ang buong arena. Umakyat sa entablado ang mga matataas na colorist mula sa Dawn Corps. Napakalakas ng kanilang presensya, parang isang bigat na dumadegan sa aming lahat. Isang lalaking may dilaw na buhok ang humarap sa amin. Malamig at direkta ang kanyang mga salita. Pera, kapangyarihan, karangalan, walang halaga ang mga iyan dito, anunsyo niya. Kakayahan lang, ang mga sadyang malakas lang ang may pwesto sa core na ito. Walang lugar ang mga mahihina rito. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Ang unang pagsusulit, sabi niya, ay isang tournament. Combat ang pinakamahalagang skill. Patunayan ninyo ang inyong halaga. Nagsimula na siyang tumawag ng mga numero. Number 126. Gale. Nagbulungan ng mga tao. Pagkatapos, tinawag ang numero ko. Number 286. Tumapak ako sa batong sahig ng arena, mabigat ang balabal sa aking mga balikat. Sa harap ko, punong-puno ng kayabangan si Gale. Tiningnan niya ang suot ko at namutya. Anong problema ng kakaibang lalaking ito? Bulong niya, binunot niya ang kanyang espada, at biglang nagliwanag ang paligid niya ng berdeng enerhiya. Napasinghap ang mga nanunood, nakokontrol na niya ang sword energy sa murang edad. Subukan mong harangan ito, babala ni Gale, sabay pumwesto ng mababa. Kapag natamba ka, madudurog ka. Bigla siyang naglaho, napakabilis niya, parang isang malabong anino na sumusugod sa akin. Nag-focus ang paningin ko, wala akong plano, hindi ko man lang nabunat ang sandata ko. Nakita ko lang na tina-target niya ang leeg ko, at kusa nang gumalaw ang katawan ko. Isang instinto na galing sa bangungot ko sa ink waste. Ikinamaw ko ang aking kamay. Boom! Naramdaman ko ang yanig sa buong braso ko. Parang slow motion kung nakita si Gale na tumalsik sa kabilang dulo ng arena. Tumama siya sa pader ng ganoon kalakas kaya nagkaroon ng pagsabog ng alikabok at mga bato. Nagkaroon ng mga lamat ang pader ng stadium. Katahimikan, nakabibinging katahimikan. Napangiwi ako dahil makirot ang aking kamay. Hindi ko sinasadyang ganoon kalakas ang suntok ko, nagulat lang ako sa sobrang bilis niya. Pero habang humuhupa ang hangin mula sa aking suntok, naramdaman kong nalaglag ang aking hood. Nalantad ang aking buhok, purong itim. Nagbago ang katahimikan sa loob ng Coliseum. Mula sa pagkagulat, naging isang malamig at nanginginig na takot. Itim, bulong ng isa, kasing kulay ng mga halimaw. Ang lalaking may dilaw na buhok ay parang nakakita ng multo. Tiningnan ko ang libu-libong mata na nakatitig sa akin ng may sindik. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng kulay, pero habang nakatayo ako sa harap ng tinalong henyo, napagtanto kong mukhang may nagawa akong malaking pagkakamali.
Napuno ng alikabok at usok ang buong arena, kaya halos hindi ko na maaninag ang paligid. Sa gitna ng kalabuan, nakita ko ang aking kalaban, isang brown-skinned na candidate na halatang natataranta na. Paatik siya sa akin, sunod-sunod na nagpapakawala ng matutulis na spike ng bato dahil sa takot. Hindi ko na nagawang umiwas. Hindi ko na kailangan. Tumama ang mga bato sa akin pero hindi man lang nito nagawang sugatan ang itim kong balat. Lalong lumahistro ang sindak sa kanyang mukha nang mapagtantong walang talab ang anumang gawin niya. Hindi ko na pinatagal ang laban, tinapos ko siya sa isang bagsak lang. Panalo, number 286. Sigaw ng announcer. Hindi pa ako nakakahinga ng malalim ay nagsimula na ang susunod na laban. Ang kapatid naman ni Zoro ang hinarap ko. Mukha siyang kampante, pero gaya ng nauna, isang tama lang ay tamba rin siya. Panalo, number 286. Sumunod ang isang fighter na may kayumangging buhok. Mabilis din siyang natalo. Habang muling tinatawag ng announcer ang numero ko, nakaramdam ako ng excitement. Sa lakas na meron ako, parang posible na talagang maging isang pioneer. Pero sa kabila ng tuwa, may babala sa isip ko. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nangyari noon. Kapag sumobra ang paggamit ko sa kakayahang ito at biglang mawala ang kulay ko, tapos na ako. Tumangala ako sa observation deck. Pinagmamasdan kami ng mga colorist, ang yellow, ang navy, at iba pang hindi ko kilala, kasama ang isang lalaking may pulang buhok na mukhang veterano na sa gyera. Ramdam ko ang mga mata nilang sumusuri sa bawat galaw ko. Biglang bumagsak ang temperatura sa arena. Isang matalas na tunog ng nababasag na yelo ang umalingaw nang biglang maging yelo ang buong sahig ng entablado. Iyon ang babaeng may light blue na buhok, number 17. Hindi man lang siya humahakbang, pero nagyelo na ng buo ang kalaban niya. Nagkagulo ang mga tao, nagbubulungan tungkol sa Saiyan family, at sa nakakamangha nilang kapangyarihan. Noong dumaan siya sa harap ko, sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Wala siyang sinabi, tinitigan niya lang ako ng malamig na parang wala akong halaga bago nagpatuloy sa paglakad. Grabe, sa isip ko, siguro racist ang babaeng to. O baka sadyang mababa lang ang tingin niya sa lahat. Biglang natapos ang unang exam. Magpapaliwanag na sana ang yellow colorist para sa susunod na bahagi, pero sumingit ang lalaking may pulang buhok na nakita ko kanina. Agad nagbago ang tensyon sa paligid. Siya ang red colorist, isa sa pinakamalakas sa Shining City, isang alamat ng Black Lands. Simple lang ang test, anunsyo niya habang may tipid ng ngiti. Kailangan niyo lang magtiis. Biglang lumiyab ang kanyang katawan at naging parang pagan ang buong arena. Bago pa ako makakilos, nabalot na ako ng isang bowl ang apoy, na nagkulong sa akin sa gitna ng matinding init. Sabi niya, parang, mainit na kalan, lang daw ito kumpara sa mga lugar na napuntahan niya. Sinubukan kong ilabas ang lakas ko para itulak ang init pero nanghihina ako. Hirap na akong kumapit. Tumutulo na ang pawis ko at humahapdi na ang aking mga mata. Hindi na makatarungan ang init. Sa kabilang dako ng arena, nakarinig ako ng malakas na pagbasag. Nakita kong nagyelo ang bowl ang apoy ng babaeng Saiyan bago ito tuluyang nadurog. Nakatayo lang siya doon, hindi man lang pinagpawisan. Winasak niya ang harang gamit ang purong talento. Ako naman, pakiramdam ko ay matatalo na ako. Kinabahan ako nang mapansin ang isang nakakatakot na bagay, tumatagas na ang kulay ko. Masyado akong naglabas ng enerhiya sa mga nakaraang laban. Kung mawawalan ako ng kulay dito mismo sa harap ng mga leader, patay na ako. Gagawin nila akong specimen o ituturing na isang halimaw. Kailangan ko ng ibang paraan, sabi ko sa sarili ko habang mabilis ang tibok ng puso. Higupin mo, gaya ng ginawa mo dati. Tinitigan ko, ang nanginginig kong mga kamay, tapos ang pader ng apoy sa harap ko. Ang harang na ito ay gawa sa color ability, kung enerhiya ito. Kaya ko itong kunin, binaliwala ko ang hapdi ng init at idiniin ang aking mga palad sa apoy, ginamit ko ang aking engraving's power, hinihigop ang init papasok sa aking balat, noong una ay pakonti-konti lang, hanggang sa bumuhos na ito, hindi lang ang apoy sa paligid ko ang nakuha ko, nagsimula ko ring higupin ang mga apoy mula sa lahat ng bowlang nasa loob ng arena, nawala ang mga apoy sa paligid ng ibang candidates at lahat ng yun ay hamugo sa akin na parang isang malaking aipo-aipo, ang itim na enerhiya sa katawan ko ay lalong naging madilim at makapal sa bawat segundo, nang mahigop ko na ang huling bagas sa aking mga palad, biglang tumahimik ang buong arena, nakatayo ako sa gitna, basang-basa ng pawis, habang nararamdaman ng titig ng red colorist at ang pagkagulat ng lahat, biglang bumigat ang loob ko, gusto ko lang namang pumasa, pero hindi ko sinasadyang gawin ng ganito, masyado akong nagpakitang gilas.